Heto nga pala mga ito yung pangalawang beses na magkikita ulit kami ni Ana dito sa may Budapest. At finally, nakabalik na naman tayo ulit ng Budapest. Bago natin umpisa natin video mga ito, mag-follow ko na at mag-subscribe ko na rin. Bali nga pala nasa Debrecen na ako niyan mga ito. Nagbiyahe ako ng mga 45 minutes. Sasakay pa ulit tayo ng isang tren mga ito papunta sa may Budapest, Yugati. Sa pangalawang biyahe naman natin mga ito ay 7:37 ang biyahe ng tren. At makakarating naman tayo doon mga ito ng mga 11 PM. Pero bago tayo sumakay ng tren mga ito ay bibili muna tayo ng ticket natin papunta ron. Muntik na nga pala akong maiwan mga katito dahil nakatulog ako dito sa may train station. Bali meron pa kasi tayo isang oras na hantayin dahil 7:37 darating yung tren. Kailangan natin tumakbo guys. Baka maiwan tayo. Ay. Pag-akit nga pa natin ng hagdan mga dito, sakto dumating na yung tren natin kanina pa. Ang plano ko talaga mga katito ay bukas pa ako talaga babiyahe papunta ng Budapest. Meron kasi ako na-receive na message galing sa kanya. Napag-usapan kasi namin ni Ana na kapag Sabado ay wala akong trabaho ay didiretso na ako ng Budapest. Kaso ay nagkaroon tayo ng pasok ngayong Sabado. Pag oras na kasi ng trabaho mga dito ay hindi ko nadala yung cellphone ko at iniiwan ko na lang. Kaya yun, di ako nakapag-update kaagad sa kanya. Akala niya tuloy ay nagbago na yung isip ko dahil hindi ako nakapag-reply sa kanya. Kaya akala niya nagbago na yung isip ko. Kung hindi daw ako matutuloy ngayong mga dito ay antay na lang daw niya ako bukas pero mas antay niya ako ngayon. Sana all. Sabi ko naman sa kanya ay 11 PM na ako makakarating dito sa may Budapest. Pero sabi niya ay okay lang daw. Pwede naman daw kasi kami maglakad kahit ganitong oras na. At dahil nga nakarating na tayo ng Budapest mga dito, ay pupunta na ako sa may lugar kung saan ko siya hinahatid. Kaya ako na ang sumundo sa kanya sa may babaan ng tram. Dahil medyo delikado dito at liblib. Lalo na kung mag-isa lang siya maglalakad papunta doon sa may train station na binabaan ko.